Morning! This is the second day of our tour and we are on our way to Jollibee because our Airbnb kanang accommodation is very dool lang. So, nag-walk lang kami ngayon. There! Pa-wave naman ako dyan. Thank you guys! Yan! It's actually very near. And nandito na tayo sa Jollibee. Hi guys! We were walking kasi nga malapit lang. Tsaka nabilib lang talaga ako sa structure niya. Kaya nag-take ako ng video. So ito na, kakarating lang namin sa San Sebastian Cathedral. So ang ganda talaga ng structure niya. Kasi nga, nag-research ako. Sabi doon ay Baroque style daw yung church. At pagkatapos, tiningnan din namin yung loob na part, which is for me really nice. Nai-imagine ko, no, yung ikakasal dito, ang haba talaga ng lalakarin. So yon, nagsindi muna kami ng kandila and we had a prayer before kami umalis. And then after that, pumunta na naman kami sa Pope John Paul II Tower at wala lang, lakad-lakad lang kasi it's a simple tower lang naman siya. Mas maganda siya sa gabi. May aga, yung mga kanto kami sa Maynila. Salamat. At dahil Chinese New Year close ang museum, so ayan, dyan na lang kami sa labas nag-aura-aurahan. For the purpose of a video lang naman talaga ito, char. So ang ganda pa naman ng mga pillars sa labas, kaso lang hindi talaga kami nakapasok sa loob. And it's okay. Tadaan! Dumating na kami sa kanilang Bacolod showroom, pasalubong and gift shop. Nandito lahat ng mga hinahanap natin, kaso nga lang sa kadami-dami, hindi naman sa kadami-dami, masyado namang hambugera. Sa medyo marami-rami na rin na lugar na napuntahan ko, syempre medyo pricey lang talaga ang kanilang mga pasalubong. Kasi sa tingin ko din, hindi din masyadong maraming tao ang bumibili kasi. So ganun man yun. Pag mataas ang supply at mababa ang demand, syempre medyo mahal ang ating prices. So that's why nagproceed na kami diretso dito sa bongbongs. So yung bongbongs talaga ay makakabili ka dito talaga ng napakaraming pasalubong kahit 500 pesos lang yung pera mo. So I spent around 1,600 kasi nga bumili pa ako ng cashew nuts na gustong-gusto ng asawa ko. Pero yung Konnichiwa, nasa slight fish cracker here. Iyaya talaga. That one. It starts at 35 pesos. Tapos yun, yung malaking pinyato is only 28. At saka napakarami, hindi ko na ma-memorize. Pero in fairness, ang sasarap din ng kanilang mga cookies talaga. Hindi ka talaga mapahiya pag dalhin mo siyang pasalubong sa iyong mga friends. My baby girl rin yan. Ayan na, ang san katotak na mga piyaya. Dalawang flavor nandyan. So, ayan na. Papunta na kami sa Canlaon para puntahan yung Dalakit Tree. Ayun, century-old na tree. So, sabi ko nga sa sarili ko, ni hanggang Uslob nga dun sa Cebu, hindi ako pinapad-drive ng asawa ko. Kasi nga sabi niya, hindi pa talaga ako masyadong mabihasa or bihasa sa pagdadrive. Pero dito talagang nakapag-drive ako ng my goodness, kung sino yung nakadaan sa Don Salvador, talaga masabi nyo, no? Hindi masyadong madali yung daanan nyo dito. So, pag uwi ko, para akong nakapasa ng driving test. So, ayan. Since mali yung itinuro sa amin ng Google Map, ay talagang nag-shortcut na lang kami. Sumakay na lang kami sa motor. Yan. We actually passed by 3 rivers para lang makapunta dyan. Kasi pag pupunta kami ng Canlaon, it's another an hour na naman. So, hindi na kami naghintay ng 1 hour. No? Dito na lang kami sa 15 to 20 minutes. So, ayan. Lo and behold, the Dalakit Tree. Oh, yan. By the way, si Kuya, patingin-tingin lang siya. Kasi nga, ang galing ka pala talagang mag-shoot. Tingnan mo siya ang nag-shoot nito. Kaso lang, para hindi kami masyadong nagkaintindihan kung saan talaga ako pupunta. So, hindi masyadong nakuha talaga yung gusto ko talaga sana. Kaso lang, nagmamadali nga kami. So, a quick info lang habang ako yung nag-drive papunta sa Mabukal. Yun pala ay estimated to be 1,350 meters old. Ito ay in-estimate talaga ng mga botanist na galing sa Liman University.
University. At pagkatapos, 42 grown men ang kayang makameasure noon with their hands wide open. Na, nakarating na tayo sa Mambukaw. So, ito namang Mambukaw Resort, it's, literally bukal talaga siya dahil talagang napakainit niya. In fact, we were advised na talagang 10 to 15 minutes lang yung pagbabad kasi after that, parang may mga mafe-feel ka sa katawan mo. Very refreshing. Yan, after ng refreshing moment namin ay pumunta na kami sa Shireen's Kansi House. Ito ang pinakasikat na Kansi House dito sa Bacolod. And voila! Kasharap! Ay! Hi guys, I'm at Shireen's Kansi House. Hindi pinakasikat sa Google. Best meal ever after a long drive. Kalamit. Ikaw ang kailangan pang CDR. Nabaka, nagbunalot. Binigong nabaka, manino. So ngayon, para malaman nyo talaga kung ano ang taste ng kansi, ito ay parang bulalo lang talaga, pero parang sinigang na style. Maasim siya. At saka, akala ko talaga, ang ginamit nila dito ay sampalok. Hindi pala, ang ginagamit nila ay batuan. So yung batuan ay parang maliliit na bilog na matigas yung skin niya, pero maasim yung loob. Very natural yung asim, not overwhelming. Sarap po talaga. And then, sabi ng friend, ng isa ng kasama namin dyan na from Cebu, familiar daw siya sa batuan. However, yung mga Cebuanos ay hindi sila gumagamit niyan dahil we're more into kamyas, sampalok, and tomatoes para sa aming pampaasim. So far, yeah, it's really good. 400 ang serving niya at 550 naman ang crispy kansi. Sarap talaga ng kain namin. We consume like 2 serves of the kansi. At saka ang laki pa naman niya. Perfect! By the way, pansin ko lang sa mga kainan doon sa Bacolod, talagang organized sila. Kasi pag sinabing kansihan, nakalinya yan. Puro kansi ang makikita mo. Pili ka lang kung saan kansi gusto mong kumain. At saka doon din, Manukan Country. Kaya siya tinatawag pala na Manukan Country kasi lahat doon ay puro manukan. Pili ka lang saan ang pinakamasarap magluto. Pero hindi ko talaga natikman yung kanilang batchoy at KBL. Sayang. Busog na kasi kami. Wala na talagang space. Anyway, I had fun! Bulalo.